Ayan, magre-review tayo ng tulingan, mga kamamshi. Ito. Bumili ako ng 6 pieces na tulingan. Gagawin nating relleno. Ang una natin gagawin dito sa isda, may kutsara tayo na ang dulo niya ay oblong. Hindi pwede yung tilos. Isusuot natin dito, guys. Yan. Para humiwala yung laman niya. Ayan. Humiwala yung laman niya sa balat niya. Para yan. Ganyan mga guys. Ipaikot natin yung kutsara dito sa para humiwala yung laman niya sa balat. Yan. Utay-utay. Kailangan mga kamamshi ay yung dahan-dahan nang wag masira ang balat. Ayan. Napaikot na natin yung kutsara. Ibig sabihin, hiwalay na yung niya, yung laman sa balat. Ayan. Dahan-dahan lang. Ayan. Tapos, sugutin natin siya, guys. Yan. Ito, baliin natin yung tinik niya dito sa dulo na to. Yan, gaganyan natin. Baliin natin para maputol yung tinik. Putol na siya. Hilahin natin, guys, para yung laman ay Charan! Yan, guys. Yan. Diba? Nakahiwalay na yung niya, yung laman niya. Nakuha na natin. Yan. Putulin natin ulit doon sa may buntot. Diba? Yan. Ganyan na siya. Tapos, syempre, ibalik natin. Ibalik natin, guys. Yan, buo. Mamaya, yung laman niya, tatanggalin ko dito. Tatanggalin ko yung mga tinik. Tapos, tatadarin ko siya ng pino para pag may mga ingredients na, mamaya ako sasabihin ng ingredients kung mga Yan, guys. Buo na siya. Next tayo. Ganun uli, syempre, hanggang sa matapos na yung ating anim na tulingan na nilulut, na tinatanggal yung laman sa balat. Yan, guys. Isa na lang siya sa 6 na isdang tulingan. Isa na lang siya itong tatanggalin natin. Ganun pa rin, syempre. Kailangan dahan-dahan, guys, at nang huwag masira yung kanyang balat. Kasi itong laman na to, babalik pa natin siya sa loob. Paring dahan-dahan. Sinip lang yung kutsara. Nabiak na yung tiyan. Kaso, guys, itong ganito, matagal na preparean ito. Sila tulak dun sa buntot para lumabas yung laman niya. Hindi siya. Labas na. Last na ito. 6 na isda lang ang inano ko. Mahal din ang kilo niya. Minsan pag mura lang ang kilo, mga kamamshi, nagagawa ako nito ng 1 kilo, 2 kilo bago. Siyempre mura lang naman. Ang mahal-mahal lang dito yung mga ingredients yan kamamshi. 3, 4, 5, 6, 6 siya na wala na siyang laman.
Ito yung laman na niya. Nakuha ko na 6. Yan. Tapos, gawin natin. Kailangan syempre, anuhin natin yung laman niya para maalis yung tinik bago natin ibalik ulit sa sa balat na ring tulingan. Yan siya, oh. Yan, guys. Kailangan naiwan yung mga tinik niya. Yan, oh, mga tinik. Wala na so, siyempre tatapon natin yan, oh. Balat na lang siya. Matagal-tagal na preparean ito bago maluto. Yan. Tapos pag natanggal natin guys yung mga tinik niya, nahiwalay na natin yung laman sa tinik. Tatadtarin natin para syempre pino siya. Tadtarin natin ng pino para maganda. Tulad yan, may naiwan guys, tinik. Kailangan matanggal natin yan, tinik na yan, oh. Tapos kailangan yung ating mga ingredient, magpipino rin ang gayat. Tulad ng sibuyas, carrots. Naglalahok guys ako ng carrots dito para at least yung mga bata kakain, may gulay na nakakain, mga apo ko guys. Yan siya, oh. Yan. Pakikita ko sa inyo mamaya yung mga ingredients, kung ano mga ingredients natin pagkatapos ko itong ihiwalay sa mga tinik. Yan na lang ang natira, o yan. Guys, tapos na nating ihiwalay yung laman niya sa dito sa tulingan. Susunod natin guys ngayon, kuha tayo ng sangkalan. Yan. Yan. Tagtarin natin guys para mapino siya. Pino siya. Tagtarin natin mabuti. Pino na siya. Tagtarin natin. Yan. Pag natagtad natin, lagay natin sa isang sa isang lalagyang bowl para ma-mix yung lahat ng ingredients. Yan guys. Natapos na natin itong tadtarin, itong laman. Pagkatapos, bukod muna natin to. Lagyan natin siya ng, guys, nagayat ko na to. Carrots. Isang carrots lang dahil 6 lang naman yung ating tulingan. Naggayat lang ako ng maliliit na carrots. Lagay natin dyan ang sibuyas. 2 pieces na sibuyas ang nilagay ko.
Matapos natin ilagay yung carrots, sibuyas, dito, lagyan natin siya ng paminta. Yung tama lang guys, yung tama sa inyong kalkula. Bahala na kayo kung gaano kadaming paminta ilagay nyo. Sa akin, may mga apo ako. Konti lang para pang rin. Maglagay din tayo guys ng seasoning para syempre para malasa siya. Seasoning. Kinamay ko na guys. Mas masarap maggawa pag nakakamay. Malinis naman ang kamay natin. At saka guys, kailangan lagyan natin siya na doon sa 6, lagyan ko ng 2 eggs. Ayan. Ay. Ayan guys. 2 egg. Siyempre, lagyan natin ng asin. Yung tama lang guys, baka umalat. Nagalagay ako guys ng siyempre, hindi ito mawawala. Kalahati lang nito guys, lagay natin. At syempre, hindi dapat mawala ito para masarap ang ating corned beef. Maliit lang guys ang binili ko kasi 6 mo itong piraso. Medyo magastos na guys, pero sulit naman. Bihira akong gumawa nito guys. Nakakaisip lang. Pag alam kong medyo may sobrang kaunting pera, gawa tayo nung ating alam na niluluto. Para at least, kahit pa paano, iba naman. Kailangan guys, kakamayin ko na lang guys, kasi para mamix yan todo. Wala tayong panghalom. Kaya syempre, maghugas muna tayo ng kamay natin bago tayo nito. Parang mas masarap guys ang ang ginagawa ko pag kamay ang ginagamit ko. Sabi nga nung apo ko, hindi daw siya kakain. Ay di wag. Malinis naman guys ang kamay natin. Kailangan syempre bago ka gumawa nito guys, yung ating kamay ay mag nail cutter muna tayo. Yan guys, di ba? Ito pa lang masarap ng tingnan. Yan, ganyan. Kailangan guys, ay, nag-awas na. Yung ingredients natin nito guys ay paminta, seasoning, naglagay talaga ako ng seasoning guys. Corned beef, rino, itlog, carrots, at saka paminta at sibuyas. Yun lang ang nilagay ko dito ng ingredients guys. Para yan. Pag nahalo na natin siyang todo, alam natin na okay na siya. Gamit din tayo ng kutsara para medyo mahirap pag kamay ay parang hindi ko alam guys kung tama ang lasa nito. Okay na yan. Tapos, syempre, kunin natin guys ang ating ito.
Siyempre, ano, kamay na ulit dahil hindi naman pwede natin gamitan ito ng kutsara at hindi siya papasok sa loob. Yan, utay-utay nating itulak siya pa loob. Guys, yan, masarap ito pag naluto, lalo na pag gagawa ka ng ating mga kinakain, yung masaya ka, yung may pagmamahal, yun. Masarap daw yun pag habang gumagawa kay masaya ka, yung may mahal mo yung kakain, mga apo, hindi pagmamahal guys na kung ano ha. Huwag kayong mag-isip ng kung ano, basta't pag daw ang ating ginagawang pagkain ay may kasamang pagmamahal, lalong sumasarap, kaya yun. Charot. Yan. Puno na siya guys, di ba? Oh. Ay, hilisin mo pababa guys na ganyan para hanggang buntot ay malamanan siya. Yan. Tapos yung, 'di ba, yan puno na siya guys, 'di ba? Puno na siya. Kailangan yung sa ulo niya, lagyan mo rin guys ng ganyan, oh. Yan. At kasi pag kinain mo, 'di ba, hanggang ulo makakain mo at meron laman siya. Oh, charan. Diba? Ganyan. Anagarilye tulingan. Yan. Hanggang ulo siya may laman. Paano ba yun? Yan. Hanggang ulo siya ay may laman. Yan. Next. Guys, tapos ko nang ilagay sa loob yung yung lamay na tumulo na. Naman, painit tayo ngayon ng kawali. Ayan. Sa uminit, tapos isang bote na ang ilalagay kong mantika kasi para kailangan madami siyang mantika. Lagay na natin guys ang mantika. Painitin natin. Guys, parang mainit na siya. Lagay na natin yung isda. Ay, putol ang buntot.
takluban natin guys para yung gitna ay maluto. Hina-hinaan natin ang apoy. Hintayin natin siyang mag-brown guys para pag alam natin na brown na siya ay hanguin na natin. Guys, brown na siya. Diba? Pag brown na siyang ganito, pwede na siya guys. Parang ang sarap naman. Sinabay ko na yung pagsain ko para pag tapos itong magluto, makain ito. Pwede na ito guys kasi brown na ito. Basta't tamang lakas lang ng apoy para dito yung loob niya. Ayan. Anim ito. Tatlo ulit ito. Puso mo. Ito. Takluban ulit natin ng luto yung loob. Dahil mahina naman ang apoy niya guys. Ito na siya. Tingnan natin guys ang loob niya. Wala naman itong tinik guys. Madali itong putulin. Yan guys oh. Taran. Tikman natin. Sarap guys. Lensa na.
Diba? Ayan guys, ang ulam natin ngayon tanghalian. And guys, thank you for watching. Maraming salamat sa inyong lahat. At please subscribe, share, yan. Thank you very much guys. God bless. Bye-bye.